Family Stories. Tama. Oo, yun. Wais ka nun na. Galing. Bata pa. Bata pa, Oo, wais hindi ako ka na. nanghihingi talaga. Nahiya ako eh. Okay. Nahiyain ako. Ayun. So now, next. As a wife, As a wife, hindi naman ako sobrang perfect wife. Sa totoo lang, siguro ang dami ko rin pagkukulang talaga sa asawa ko. Pero as much as possible, I'm trying my best talaga na maipagluto siya, lalong-lalo na nagkagawa mo pa yun? Oo, talaga. Lalo-lalo na pag nandiyan yung barkada niya. Yung mga favorite ng barkada niya, pinagluluto ko talaga. O minsan yung barkada niya nakakatawa, may dalang katang, ipagluluto ko pa. Ay, gusto niya ako magluluto ng katang at yung ginataan. Dinadala nila sa akin, ako Sa bahay? magluluto. Oo, ganun Pero sila. tanong ko lang kasi, ang dami mong mga, ang dami mong activities alive. So, paano mo na ma-manage yung time mo with your husband? Alam mo yun ang hindi ko rin alam kung paano ko nahahati yung sarili ko. Oo, totoo, Pero sa diba? totoo lang, siguro pag inuuna mo si Lord na bahalang mag-ayos talaga ng schedule mo. Tuwing It morning follows. siya talaga yung una kong gagawin ay mag-devotion kay Lord. Tapos sabi ko, Lord, ang dami kong schedule ngayon. Nagre-reklamo ako kay Lord talaga. Totoo. Dahil ang dami ko talagang ginagawa. Okay. Pero pag at the end of the day, makikita ko yung lahat ng nagawa ko, nakaya ko pa rin. Kaya, nagpapa-thank you pa rin ako sa kanya talaga higit sa lahat, sa energy na binibigay niya sa akin para magawa ko yung lahat ng task ko talaga. Okay. So, ito, akala ng iba, ikaw ay dalaga, Oo. Akala ng iba, wala kang kid. Pero as a mother, As a mother, siguro ako yung mother naman na medyo parang bagets lang din. nakakatuwa kasi you're so very bagets supportive. lang. Oo, supportive sa lahat ng ginagawa nila. Lagi may TikTok no? Oo. Makulit na nanay sa Okay. kanila. Paano yung makulit na nanay? Ay, kasi lagi ko silang hinahalkan. Okay. Makulit talaga. Lagi ko Okay. niyayakap. Okay. Kahit naglalaro yan, kahit Okay. nagagalit na sa akin. So, ganon. Makulit. Makulit talaga. Oo, makulit. So, eto, bukod doon sa family side natin, marami ka mga organizations na nagulat ako kasi akala ko yung naka-Rotary ka Naka-Rotary ngayon. ako. So, actually po, ang Ninang Eileen ay president ng Rotary Club of Downtown Downtown Batangas. Batangas. So, as a president, Ninang, kamusta? Yun ang pinaka-challenging ko ata ngayon sa buhay ko kasi talagang yung Rotary Club of Downtown Batangas, isa to sa mga kilalang Rotary sa buong distrito ng 3820. Okay. So, syempre, yung bang kailangan kong yung standard, alam mo yun, mapantayan Tsaka ang yung dami mga nagdaan. activity. Sobra kasi hindi lang ako dito sa Batangas City nakatutok. Meron kaming pang probinsya na project ang Rotary. Okay, So, okay. katulad kanina, actually sabi ko nga sa'yo, ang dami kong meeting today. The whole day na ako nagro-Rotary. Kaninang morning, kasama ko ang mga presidente sa buong probinsya. Nagplano kami ng projects, 7-in-1 projects dito sa Batangas. And then kanina, after, ang meeting ko naman, yung mga Rotaracks naman, mga bata. Okay. Dito rin sa atin, sa Yes, buong yes. Batangas City naman. Ayan. So, tapos ngayon, nandito ako. Oo, So, talagang ang Rotary, tapos Sobrang every busy. night, kung makikita niyo po ako Okay. talagang, lagi ako sa mga inductions Okay. ng mga bawat Rotary. Ang dami Sobrang, talagang oo. activity. Talagang nakakain na talaga yung oras ko ngayon. Anyway, 1 year lang naman. Okay. So, let's see, Pero you're so very active. Yun yung nakakatuwa. Despite ng dami mong ginagawa sa buhay, active ka pa rin. Kumbaga, the commitment na bibigay mo pa rin. Oo, kasi masaya din naman ako sa ginagawa ko. Yes, may konting pagod, pero still, alam ko kasing parang ito na yung way ni Lord para gamitin ako para mas makatulong pa rin sa ibang tao, makamit ng ibang mga tao. So, ina-enjoy ko na lang yung moment Okay. na binigay sa akin. For what talaga. I know, ikaw ay past president din ng Soroptimist. Yes, past president. Ako for 2 years. 2 years ako naging 2 years. president ng Soroptimist International Kabatangan yan naman. Kamusta naman? How's the experience? Okay siya kasi it's a challenging na pagiging presidente. Kasi naman, at that time, ay pandemic. So, iba yung challenge nun. Totoo. Paano mo pagagalawin yung Totoo. organization na pandemic. Medyo nakakatakot lumabas, ganyan. So, yun naman yung naging challenge ko at that time. Pero still, swerte ako dahil ako yung naging most,
promising president. Wow. Oo. Nagka-award. Nagka-award naman. ako. Okay. Oo, Kasi yan. di ba ang Sir Optimist samahan ng mga kababaihan? Kababaihan naman. Oo, na-focus, kababaihan din. Tama, Oo, tama. ang Parang road- G-Talks natin. Unlike sa Hashtag Rotary G-Talks. Downtown naman, ang pinaka-focus naman namin, lahat ng tao. Okay. Basta makakatulong ka. Tama, tama. Ayun naman siya. Okay. So now, I've heard din, ikaw ay president ng Girl Scout. Opo, tama po. Kamusta naman? Sa President of the Girl Scout naman dito sa Batangas, napakaswerte ko kasi nandiyan sina Ate Ingrid, sina Ate Ann, si Ma'am Eloy, so lagi na ako suporta. So, hindi naman ako sobrang napapagod din dito sa Girl Scout kasi nandiyan lagi yung support system. Okay. At ang sisipag talaga ng mga teachers sa mga public schools and private schools sa sumusuporta sa Girl Scout talaga. Kaya Ayan. hindi naman siya ganun kahirap. Okay. So last na. Okay. Last sa G-Stories natin ito. Kasi I know na ikaw, sabi mo nga, ang family mo, Batangas. Actually, Batangas province, outside Batangas, yun na. Kasi tinagurian ka bilang Ninang. Ninang ng bayan. Okay. Ninang Eileen Ariola Montalvo. How is it? Kamusta ka bilang isang ninang? Nakakatuwa kasi kahit na mas may edad sa akin, kahit mas bata, alam na ng lahat na ako'y si Ninang Eileen. Kahit hindi ko sila inaanak. Automatic Totoo ninang yan, na puro nila ninang. ako. So, hindi, nakakatuwa lang na nakikita nila sa akin na pwede nila akong ninang talaga. Yes. Hindi parang naaartihan sila na, ay, ninang, parang hindi naman, parang ganun. Hindi. Tanggap ng mga tao ang pagiging Ninang Ninang. Eileen. Oo. So, Actually, natutuwa nagsimula naman siya ako dun. kailan? Nagsimula siya nung ang pangarap ko yung maging vice mayor. Oh, Oo. okay. Kasi, nung pangarap ko yun at that time, lagi nila sinasabi sa akin, hindi pwedeng maging partner ni Mayor Beverly ang isang babae. So sabi ko, teka lang, ang ina ng bayan ay pwedeng partner ang ninang. Tama. di ba? Okay. Oh, yun yung Yun ano pala ko. yun. Yun yung ano ko, yun ang inisip ko. Di ba? Parang ang Okay, ninang okay. naman nakatulong mo. Tama. Di ba? Okay, so gumawa ako ng ganong klaseng marketing. Ngayon ko lang yun na, Oo, nalaman pero din, ha? actually, hindi, syempre, hindi naman ako tumuloy, di ba? Okay. Pero tinuloy ko na lang yung pagiging ninang Eileen. Okay. Oo. Tsaka marami na, at halos lahat, ang tawag na sa'yo talaga, Ninang. Ninang yun na. Eileen. So, yun na. Tinuloy ko na lang din. Even if hindi ko tinuloy yung pangarap, at least, ninang pa rin ako ng bayan. Tama, at tama, okay tama. na okay pa rin ako doon. Ayan. Oo. So, pahabol, as social media influencer or personality. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi ko talaga iniisip ang sarili ko na sobrang influencer. Kasi parang, minsan po talaga nakakaramdam ako na nagsasawa ako sa sarili ko. Totoo sa pagtingin ko, oo, na parang ako na naman ang magpo-post. Parang nakakahiya na ata sa mga tao. Hindi kaya sila magsawa sa akin. Hindi kami nananawa. May ganong factor na parang kaya minsan mapapansin nyo, nagpapahinga po ako dahil pakiramdam ko, baka nagsasawa na po ang mga tao sa akin. Tapos, kaya ang ginagawa ko, yun nga, nagpapahinga ng konti. Pero ako natutuwa dahil pinagkakatiwalaan pa rin ako ng mga tao. Kahit na hindi na ako nakaupo sa pwesto, yun, isa yun. Talagang sobra akong blessed doon na pinagkakatiwalaan ako na kaya ko pa rin pala i-promote ang mga produkto ng kapwa Batanggenyo kahit ako ay simpleng mamamayan na lang ngayon. Oo. Yun yung nakakatuwa. Yun ang nakakatuwa talaga, higit sa lahat. That's why we love Ninang Eileen. Ayun, oo. Okay, Thank you. maraming salamat sa ating hashtag G-Stories Okay. ng buhay mo.